Jenaline and Albert. Na natin. Stay natin sila kasi kahapon, kagabi malakas yung mga pag-ulan-ulan. Tingnan natin ang kanilang kalagayan dito sa bundok, mga katuwang. Kaya mo pa? Kaya pa? Ha? Talaga? Ibay ka talaga sa akyatan, Papa P. Ito na tayo. Ayan yung mag-ama. Saan kaya si Ate Jenaline? Ay, nilagyan ng konting trapal yung bubong nila. Bubungan, pero syempre wa-effect yan kapag malakas ang ulan. Oo, mga tanim-tanim na. May pabulaklak ka pa dito, ah. Albert, may pabulaklak ka pa, oh. Ha? Eto si Sana All. Hello, Sana All. Saan yung isa? Tanim kangus. Ha? Dami na akong kangus pang Bless, nakatawa man siya, oh. Parang hindi pa na nahihilamusan tong mga anak mo, Kuya Albert. Asan si Jenaline? Sa mga katawan niya. Asan si ate? Paano yan? Siya nga po. Oo. Ayun. Dami At paano yan? Sa ano ito? Ah? Hindi ko alam kung ano yun. Sabi ng kahoy daw yung pa. Sabi ng mama. Ayun, si ate Jenaline. Diyan po, naglalabada. Ha? Naglalabada po. Naglalabada. Ako, pang dagdag ng bilimbigas. Ang bilimbigas. Ako. Sa ilog ba yun? Sa ilog? Ilog po. Sa ilog. Maganda maglabas sa ilog kasi unang-una isang banlawan lang, ano? Ako. Hindi pa ulit-ulit, ano? Mabilis. Bilis maglaba. Parang tanim bulaklak si Ate Jenaline. Ayun. Mga tanim-tanim na sila. Sunod na balik ko rito, sigurado malawak na tong kanilang nalinis na taniman. Dadalhin ko na yung mga ipinangako ko rito na pantanim na gulayin, mga katuwang. Malawak yung kanilang taniman dito. Sa pagbabalik ko, yung pantanim na Kangus po. kamuting kahoy o kangus, no? Unang namin. Malayo. Sa pagbabalik ko, sigurado ako malawak na tong nalinisan mo ditong taniman. Abot pa sa taas po. Kaya nga, oh. Sunugin na lang. Ayun. Abot na dun. Oo. Sa pagbabalik ko dito, dadalhin ko na yung mga pantanim dito na gulay, ano? Para may maipantanim na kayo rito. Mayroon na mga malunggay. Ha? May mga papaya na ako tinanim. Kaya nga, oh. Tsaka yung lupa, ano? Ganda. Ano, di ba? Virgin yung lupa, ano? Taba, Kaya sigurado ako matataba yung tanim dito. taba po yun. Kamuting kahoy. Tanim ko dyan. O, kumusta kayo dito nung malakas yung ulan? Naligo po kami sa loob. Naligo kayo sa loob. Oo, grabing tulo. Oo. Nilagyan ko trapal-trapal sa taas. Oo, trapal mo Hindi kapos na kapos. Oo, Kulang na kulang. kulang. Oo, tingin ko maghapon ngayon Kaya may pabugso-bugsong ulan tayo.
Kaya po. O kagabi malakas yung ulan. Kaya po, tumutulo po. Ha? Tumutulo. Malakas talaga ang tulo niyan. Yung ganyan dahon ng niyog, para lang yan sa ano, Kaya po. kinit. Pero pagdating sa ulan, lulusot yung tubig dyan. Sus po. So, Hindi katulad sa pawid. paano nangyari sa inyo? Hindi ka nakatulog magdamag. Diyan, sa tabi lang po. Ha? Tigil sa ulan, saka natulog. Pagtigil ng ulan, tsaka kayo natulog. Opo. Nakaupo lang. Opo. Kasi pag nahiga ka, tatamaan ka ng tubig, tamaan ka ng ulan. Kaya po. Ay, ang hirap ng kalagayan nyo rito talaga. May bahay na sana kasi. May bahay na sana, Bubong lang ano. kaya lang, Bubong lang ang kailangan. talagang, Ayos. oo. Bubong lang. O bakit kayo dito nagluto sa ilalim? Kausok po. Ha? Lamok. Daming lamok. Ah, oo nga, kasi gubat ito eh. Oh, di pa nga asa. Oo, malamok talaga yan. Oh, Tawag dyan ay niknik ba yun? nik-nik po. Oo. Ay, ako. Ito ang problema dito, Kuya Albert. Tama po na ano, dugtungan ng ano, kay kulang pako ko. Ha? Dito sa dapugan. Yan o. Mm. Dito po ang dapugan. Dito kayo natulog. Opo, dito sa buhok. Kaya lang siyempre maulan, tulo lahat yan. Opo. Oh. Dito ang ano namin, nag-ano kami dito. Yan sa inga namin, dyan Dito, eh, paano kayo makapagsaing kung maulan? wala. Huwag niyong ugaliin, Kuya Albert, na Na ano sa ano, gawing ano, yung plastic. lagyan ng bata. Gagawin yung tawag doon, pandikit ng apoy. Oh, Delikado yan sa baga ng bata. may mga ansim. Lalo anak mo may ano tawag doon, may asma. Oh, Asthmatic yung anak mo. Delikado yung mga ganyang plastic. yeah. Saka kayo kumukuha ng tubig Doon po, bibili po. sa ibaba. Oh, napakalayo. Baba, layo. Layo ng pinagkukunan niya ng tubig. Pati inumin. Opo. Layo. Oh. Yan pa, nag-iigib yan kanina. Yung panganay ko, nag-iigib. Saan? Doon sa Sa baba. Doon, Itong panganay mo. Opo, yan. Paano nakakaya niyan? Kung gano'n naman yun. Ay, nandun ako sa taas, nagpatabas ako sa kaingin. Kaya na niya yan. Opo. Doon sa baba, Lamayra, doon banda sa kabila. Okay. Sa lulo. So problema nyo talaga pag maulan, hanggat hindi napapalitan yung bubungan ninyo, tulad ngayon, sabi ng Pag-asa malamang pumasok na tayo sa panahon ng tag-ulan, magbe-bare months na. O kapag kaganyan pa rin, hindi napalitan yung bubungan ninyo, mangyayari niyan gabi-gabi pag maulan, balugtot kayo sa isang sulok, Kaya po. kung saan lang walang tulo. Sabi ko nga niya, bili mo na ng pawid. Ayaw naman po. Ay, wala pa daw pang bili ng pagkain pag ibili ng pawid. Ay, yung dala kong sa inyong pera, Oo. ayaw niyang ibili ng pawid. Ayaw po, kaya bibili daw ng bigas. Kaya Dahil, nagkakaingin pa naman daw po ako. Wala pa kumakas na okay. So yung pera, naka-standby para sa pagkain nyo. Opo, bibili. Habang kayo ay nagkakaingin pa. Opo, tanim-tanim ako. So wala pang budget para pampagawa ng bubungan ninyo. Wala pa po. Yun na sana problema po. Yun ang problema natin dyan. Kuya, Pag natapos naman ito, makaano na ako, makagawa na ako. Nakabud-kabud ako dyan. pero Kaya ang ginto ngayon. mahirap asahan ng pagkakabod. Maraming humihingi ng tulong sa akin, magkakabod. Kaya po, Kasi alam mo naman, kung hindi naman kailangan dyan sipag. kung hindi naman kasi tawag doon, high grade yung balon mo, Wala. wala kang kikitain. Wala. No? Wala. Kailangan high grade. May laman talagang ginto yung balon. Kasi kung wala, gutom. Buti. Kaya nga, pinipilit niya ako magpasok. Nag-ayaw na nga yung ibang tauhan. Sabi ko, wag na muna dyan. Magtanim na ako muna. Oo, May pang-konsumo pa naman tayo. tama. Pag may habang nag-ano na yun, natapos. So my point naman, si Ate Jenaline, yung perang binigay ko sa inyo galing kay Ma'am Fe, Opo. standby sa pagkain. Opo, sabi niya, Kasi habang gumagawa ka ng kaingin. kaingin o yung taniman, Opo. wala kang kikitain sa araw-araw. Mabuti may pa-extra ang labahan. Siya po. Si Ate Jenaline, Opo. dagdag yun na pambili-bili nyo ng Bigas po. pangangailangan, lalo bigas. Opo.
Okay. Sa Ate Jenalyn, takot pa magutom yung mga anak niya, mga katuwang. Kaya yung perang dala natin sa kanila, ng isang araw, ayaw daw gastusin para i-repair kahit bubong man lang nitong bahay nila kasi wala daw trabaho ngayon si Albert. Nagtakaingi, nagtatanim. Wala silang mapagkukunan, kaya yung pera naka-standby para sa pagkain nila. Ito po gamitin ko pa papi, oh. Magkabud ako kaso wala akong pala. Ang tawag dyan ay pabirik, no? Marunong ako mag ano nito. Tawag dyan pabirik. Maghanap ng ginto kahit wala sa balon. Oo. Oh, sayang yung kulambo nyo yun. Oh, bakit may kulambo kayo din? Hindi sana kayo kinakagat ng lamok sa gabi. Binigay ko yan. Ha? Labhan pa po daw yan. Lalabhan pa? Bigay ng kapitbahay dito? Opo. Ah, okay. Lalaban At least may Lalaban. nagbigay sa inyo ng kulambo. Opo. Oh, pag nalabhan yan, magagamit nyo pa. Opo. Kasi dito talaga, sa paligid nyo, kasi kakahuyan to, gubat ito, talagang malamok dito. Maniknik. Dito pati sa lugar ng Kaburan, uso dito ang dingge. Siya po meron. Ha? Uso dito ang dingge. Kaya gawin nyo kapag alas 4 ng hapon, yung laging sinasabi ng DOH, yung pausok, no? Pero syempre, ilalayo mo itong mga anak mo kasi mga asthmatic yung anak mo. Opo. No? Musta na nga pala yung nagagamit nyo ba yun pag inaatake ng asthma tong anak mo? Opo. Siya po. Yung nebulizer? Opo, gamit ko yun. Oh. Sara. Oh, masarap yan. Maliit lang pagkaano. Ginataan. Oh, ginataan na Sadyang maliit. Dahil kami niyog. Aling mo kape. Nasong maliit na. kamuting kahoy. Maliit yan. Malinis yan. Ito. Katod. Kain pa kape. Ito. Dato. Yung ibang gamit nyo, naiwan dun sa daet? Nandun po. Ha? Opo. Sa bagihaw. Kasi alam ko marami kayong gamit, mga damit. Siya po. Dami. Ilang beses kami nagdala sa inyo ng mga damit galing abroad, no? Timba po. Yung mga gamit. Timba. Sayang ngayon. Sabi Oo. ko balikan. Oh, nandun lahat sa daet. Opo. Hindi ko babalikan. Pag may pira. Baka. Kasi ang problema niya doon, kung paano madadala dito. Opo. Wala akong masahe. O mag-arkela kayo ng tricycle. Rus ko sana dyan. Oh. Kaso wala daw pang gasolina. Sabi nung may-ari dyan. Oh. Meron sana maghahakot. Mayroon sana magkukuha ng gamit kaso wala pang gasolina daw. Okay. Sabi ko makarga sana po yung yero namin. Ay, ang ganda nun. Ilang yero yung naiwan doon? 8 po. Oh, sakto yun dito. Oh, mahaba. Sakto nga po yun. Oo. Pati dito, may ganyan. Sakto yung mga yero na yun naiwan doon. Siya po. Okay, ang problema kasi, Kargahan lang. sinabihan ko si Mark, GM ng Kaagapay, yung kanilang hauler kasi pasira-sira na rin. Kaya nga namang problema, malaking problema doon ni Mark doon sa hauler. Siya po, malayo. Kasi pag ginamit mo, diretso na sa shop. Oo. Siya po. Pag ginamit mo lalo, malayo ito. May paahon pa dito. Siya po. O baka mamaya ilang beses silang nagtulak ng hauler na yun. Pag hindi yung hauler ang sira, yung motor. Kaya pag ginamit nila yun, nawaw kay Mark. Pag ginamit nila yun, diretso na sa shop. Kung ano-anong mga tumutunog, kumakalog-kalog. Kaya sabi niya, hindi niya masisigurado kung matutulungan kanya mahakot yung gamit mo rito, gamit yung hauler nila. Kasi nga, pasira-sira na yung service nilang hauler. Kaya siguro, ang gagawin natin, maghanap pa lang tayo ng ibang magagamit na sasakyan, no? Para makuha natin yung mga gamit nyo doon. Iniwan nyo ba doon? Iniwan mo po. O, hindi kayo mawala yun. Kaya tingnan namin po doon sa may kapitbahay. Okay lang naman. Opo. Tapos bukod doon sa mga yero, di ba? Parang may mga pandingding pa kayo eh. Mayroon po. Yung sinadtad na kawayan. Okay. Ganda pati yun. Sayang di man kung di makukuha, ano? Sayang po. Kung gamit malaking bagay. Di ko talaga. Ito si Siya po. si Anthony. Bakit Nanak nagkaganyan na yung po. mga balat niya, oh. Dito lang nangyari, ano? Dito po. Baka mga, Baka nagalaw pati yung yung talampakan niya, pati nga. Siya po, sa ilalim mo. Sa ilalim, Baka mga kagat yan ng lamok, di kaya? Hindi po. So bagay, dapat lahat kayo ganyan. Ano po ito una, parang nagtutubig siya.
Oo. Pinakain ko siya ng itlog. Ito naglabas. Uso ngayon yung ano, sakit na mpox, monkeypox. Sige po. Nauso ngayon ang monkeypox. Pero yun ay may lagnat. Wala naman lagnat si Wala po. Anthony. Sinuob niya po. Nagkupos ng ano. Ganun niya nagpagaling na siya. Sinuob niya ng kamanyan. Maraming netizens ang nagme-message sa akin, Kuya Albert, interesadong malaman. Ayoko na sanang patulan kasi ayoko naman pakialaman yung mga personal yung tawag dito, storya, di ba? Pero gusto ko lang pagbigyan yung mga nagtatanong, paano ba kayo nagkakilala ni Ate Jenaline? Doon po yun sa Dait. Ay sa ano po, sa Alabang Hills. Sa Maynila, Alabang Hills. Magkatrabaho kayo? Opo. Magkatrabaho kayo? Opo. Okay, ang trabaho mo doon. Hindi mo daw si mama dito pa. Anong katrabaho? Ang trabaho mo? Doon po nag-alaga ng matanda na retire po sa airport. Nag-aalaga ka ng matanda. Pa. Si Ate Jenaline naman, Alaga ng apon. alaga ng bata. So nagkakilala kayo doon. Oh. Ate Jenaline! Pagod-pagod. Diyos ko po. Papapi, pamerienda din sa Ate Jenaline na yun, ano? Nag-iisa-isa ang hininga. Papapi, bigam ng merienda sa Ate Jenaline. Nag-iisa-isang hininga, Pagod na pagod, eh. Bakit? Bukas yan. Pagod na pagod si Ate Jenaline, mga katuwang. Bata din kanina. Pagod na pagod. Doon tayo. Mahirap, kawawa naman si Ate Jenaline. Tayo, mga katuwang. Naglalaba ito si Ate Jenaline. Ayan, pumunta dito sa atin at sinaglitan tayo rito. Ay, pagod na pagod ka. Kasi Sir Efren. Ay, okay lang. Kumusta ka? Ha? Papalaba? Lalaba ako sir. Sa ilog? Doon sa Bubon, layo. Kaya hingal-hingal ka, Hingal-hingal ka. Hindi pa ako tapos. Marami. Marami. Magkano bayad sa'yo nun? Ha? Naman sir. Kunti, sakto lang, pambiling bigas. Tama yun. Sabi ni Kuya Albert, yung isang gabi daw na napakalakas ng ulan. Nung maulan, inaalala ko kayo talaga. Kaya ako pumunta rito ngayon. Kasi sabi ko, ano kayang buhay nila doon? Ano magiging kalagayan nila doon? Napakalakas ng ulan ka ako ngayong gabi. Sabi ni Kuya Albert, andyan daw kayo sa isang sulok. Yung inaabot nung maliit na trapal doon sa bubong. Ang ginawa ko sir, nagawa ako uli kahapon ng palapa. Oo. Dinublihan ko kaya hindi na nagtulog. Okay. Dinublihan ko siya uli. Tapos sabi ni Kuya Albert, ayaw mo naman daw gastusin yung pera para pambili ng bubong kasi Nilalaan wala sa pagkain. Yeah, tama. Kasi sir, wala baga siyang trabaho. Tama. Ngayon, ang ayaw ko naman sa kanya, hinahanapan ako sir, binibili ko ng pagkain. Oo. Binibili ko ng bigas, ulam, tinapay, sabon, asukal, binabudget ko sir. Oo. Ngayon, nag-ano siya, ang gusto niyang bilhin, biliin muna daw ng pawid, bili daw ng sabi ko, nandiyan na nga tayo. Ang iniisip ko sir, pagkain. Kasi wala siyang trabaho. May mga bata, Ang mga bata sir, maliliit, magugutig, iiyakan yan. Kaya, ay, totoo yan sir. Mm-mm. Sabi ko, hindi na muna. Yung pira na binigay ni Sir Efren, inunti-unti ko sir pambili ng pagkain, bigas. Lagi naman yan pinapabili ko sa tindahan. Kasi nga wala naman kayong hanap buhay. Ang ayaw ko kay Albert, hinahanapan ako sir. Ay nakikita naman yung binibili ko naman ng pagkain. Oo. Siya nga, walang hanap. Yan, nagkakain niya. Sabi ko, hinayaan ko lang. So sa kabilang banda, may point ka rin. Kasi nga wala kayong hanap buhay. Takot kang magutom yung mga bata. Sa kabilang banda naman, may point din naman si Kuya Albert. Kasi nga, nakikita niya na mauulanan kayo. Katulad yun ng isang gabi, basang-basa kayo sa ulan, sabi niya. Kaya malagyan na ng pawid. Kayong dalawa, Ate Jenaline, parehong may tama. Di ba? Huwag na kayo mag-aaway. Alam nyo yung lagi nag-aaway, lagi nagbabangayan, mailap ang swerte dyan. Ha? Huwag na, yung mga konting problema, palipasin na.
daan nyo na lang sa tawa, no? Pag lagi tayong problemado, stress, nako, lalo ka na. May postpartum depression ka pa rin kasi ilang taon pa lang itong kapapanganak mo? Isang buwan at kalahati. Ay, isang taon na. O, isang taon. Eh, ang postpartum, halos 10 taon yan. Wala Ay- yan. Wala yan kay Albert. Ha? Hindi niya yan iniisip. Basta hindi siya pag mas pa sa akin. Laro na intindi sir. Ako na lang intindi. Yan ang maganda sa mag-asawa. Kung sino yung nakakaintindi, yun na lang magpasensya. Tulad mo, ikaw yung sabi mo, madalas nakakaintindi. Ikaw na magpasensya kay Kuya Albert. Ate Jenaline. Ha? Kaya lang siyempre, minsan masama din sa loob, ano? Na lagi ka na lang nagpapasensya. Diba? Kung ginagawa ko niyan, Ate Jenaline, pupunta ako ng simbahan, mag-isa. Pagdating sa simbahan, yun, nagdadasal na lang ako. Paglabas ko ng simbahan, magaan sa loob. Kaya nga sir. Hmm? Kaya ginawa ko kanina. Punta na lang ako naglaban na lang ako. Si Ate Jenaline. Ako, sa mga kwento mo sa akin, Ate Jenaline, mula sa pagkabata, naawa din naman ako sa iyo kasi mula sa pagkabata, puro na lang hirap ang pinagdadaanan mo, diba? Parang minsan naisip, bakit ba kaya ako nabuhay pa? Puro na lang kahirapan, ano? Puro pagsubok. Wala nang katapusan ko. Pero syempre, habang may buhay, may pag-asa, basta't wag lang tayong makakalimot sa kanya, Ate Jenaline. Diba? Kung tingnan mo yung araw at gabi, hindi naman nagtatagal yung gabi, lumiliwanag, diba? Ganyan din ang buhay natin, Ate Jenaline. Kaya, Ang importante, wala tayong sakit. Diba? Kaya lang naawa ako dito sa bunso mo. grabe ang payat sir. Payat na payat, maputla. May Tsaka yung yung balat niya. may ano yan sir, may ointment yan. Dito lang ba nangyari yan? Yung, Dito lang po, paglipat. hindi ko alam. Paano ba natin to? Kapag ka ako may pera, pa-check up natin sa doktor, Ate Jenaline, ano? Parang kawawa naman itong si Anthony. Grabe ang Si smiling face, grabe ang ipinayat, maputla, tapos ganyan ang balat niya. Ha? magaling naman na at ano. Tuyo na ano. Opo, nilagyan ko ng ointment. Natanong ko, Ate Jenaline, So, kay Kuya Albert kung paano nangyari na kayo ay nagkatagpo. Sa trabaho pala kayo dati? Magkatrabaho kayo dati? Okay. Nagkatagpo kayo, hiwalay na kayo ng asawa mo dati? ano sir, hindi pa. Hindi pa kayo hiwalay? Okay. So nagkahiwalay kayo dahil sa relasyon yung dalawa? Ha? Okay. Ay, kumusta, Ate Jenaline? Hindi ka ba nagsisisi na pinagpalit mo si Kuya Albert doon sa dati mong asawa? Ako sir, so sa pagsisisi, malaki ang pagsisisi ko sir. Malaki? Bakit? Bakit, Ate Jenaline? Pagsisisi talaga kung pero nandiyan na yan. Wala ka na magagawa. May 3 anak na kayo. Di ba? Kung alam ko lang na ganito lang ang nangyari sa akin, hindi na ako isama pa sa kanya. Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Nasa uli ang pagsisisi. So kung maibabalik mo, Wala na sir, hindi na maibalik. kung maibabalik mo, babalik ka dun sa dati. Hindi na sir. Mas gustuhin ko pa mag-isa na lang. Mas gusto ko pa mag-isa na lang sa buhay sir. Kaysa may kasamang Lalaki.
Mas gusto mo mag-isa na lang sa buhay. May kasama nga, wala rin naman. Parang hindi marunong maawa sa akin. Lahat ko naman ginawa. Yan. Pag alis niyo, sir, sasabihin pa niya, nagdadrama ako. Hindi ako nagdadrama, sir. Kung ano yung naramdaman ko, sinasabi ko lang sa iyo. Para alam niyo. Pag alis niyo yan, sasabihin niya, nagdadrama ka lang, nagdadrama. Hindi niya kasi alam ang hirap na pinagdaanan ko sa kanya. Yung sama ng loob. Sama ng loob, sir. Sobrang sama talaga ng loob. Kung ako nang tanongin, mas gusto ko pag magsulo na lang ako ngayon sa buhay, sir. Kaysa may kasama nga ako. Hindi ko rin naman maitawag na makasama kami habang buhay. Hoy, buksan mo. Ano, sir? Ganito siguro kapalaran ko. Lahat naman ginagawa ko, pero parang ako lang lahat ang nagdadala. Hulog dong. Boy, tanggalin mo yung kanina, boy. Yung Ate Jenalyn, yung anak mo yan, oh. Payat na, oh. Diba? Sir? Dati, nasa diet kayo, hindi yung ganyan. Kahit ito si Sana All, oh, ano? Diba? Sir. Oh, mahulog pa, papi. Kay Albert, alis na kami. Mga mumunting problema, pasensyahan mo na yung asawa mo, si Ate Jenalyn. Kay Albert. Unawain na lang natin. Una, babae yan. Normal sa babae na laging natatakot, no? Siyempre, natatakot yung babae para sa mga anak niya. Lalo wala kayong trabaho dito, walang hanap buhay. O, di ba? Tingin ko sa'yo, Kuya Albert, mas madaldal ka kay Ate Jenalyn. Ha? Daldal talaga. Ha? Bawasan mo yun. Yung kadaldalan, ibigay natin yun sa mga babae. Ha? Huwag na natin kunin yun sa kanila. Ha? Kay Albert? Sige. Kay Albert, ito. Ano yan? Powder, chocolate powder. Chocolate powder. O galing yan Australia kay Ma'am Cora, Sir Ernesto. Marami. Asukal. Yan. Pag malugaw-lugaw kayo kahit sampurado, masarap yan. Ha? Chocolate powder. Tapos ito, dilata. Ito sa mga bata. Ay, nahulog. Sorry. Ito. Oo. Tapos ito, sarap tong dilatang yan. Sardinas galing Australia. Yan ay galing sa yung isda niyan galing sa pinakapusod ng dagat. Hindi basta-basta nahuhuli ng mga mangisda kung hindi ka magaling manisid. Ikaw magaling kang magsisid, di ba? Huli mo yan. Huli mo yan. Magaling kang magsisid, ano? Ayan, ito yung mga nahuhuli ng mga mahuhusay magsisid. Galing yan sa kailaliman ng dagat. Sarap yan. Tama-tama. May ulam na kayo. Ha? Albert, hanapan mo naman ang merienda dyan. Timplahan mo ng anong matitimpla dyan dito sa asawa mo. Pagod na pagod. Ha? Wala bang iba? Pambos na laga. Tao man siya, oh. Tingnan mo na yun, nasa bundok na si smiling face. Nasa bundok na siya, tingnan mo na yung balat niya. Galing-galing na nga, sir. Oh. Ingat kayo dito kasi dito sa Kaburan, uso dito ang dingge. Dahil sa dami ng lamok. Sabi nga ni Albert, malamok dito. O, tingnan mo na, naka-smile na naman si Kapitan. To. May mga tanim-tanim na si Albert, oh. Malawak na. Pagdating ko dito, sigurado malawak na ang taniman nyo dyan. Daling ko na yung pinangako ko sa inyo mga pantanim ng gulay, Kawan na, sir.